Sinubukan pa isalba pero binawian din ng buhay ang 14 na taong gulang na babae sa Tanawan City, Batangas. Batay sa inisyal na investigasyon, Lunes na umaga nang maligo sa Taal Lake ang dalagita kasama ang mga kaanak. Sa gitna po niyan, bigla na lang daw lumubog at nahirapang makaahon sa malalim na bahagi ng lawa ang dalagita. Tuloy na o tukoy na ang pagkakakilanlan ng 2 sunog na labi sa loob ng nasunog na sasakyan sa Nueva Ecija. Isang government employee at isang negosyante ang mga biktima. Ay sa Central Luzon Police, may persons of interest na sila sa krimen. Pero tumanggi muna silang magbigay ng dagdag detalye para hindi maapektuhan ang investigasyon. Isa po sa tinitingnan motibo sa krimen ay may kaugnayan sa negosyo. Mahigit 100 milyong pisong kinita mula sa pagsubasta sa mga sasakyan ng mga diskaya, isinalin sa Bureau of Treasury. Nagmula ito sa pagsubasta sa 13 sasakyang kinumpiska dahil sa paglabag umano sa Customs Modernization and Tariff Act. Kabilang dyan ang Rolls-Royce Cullinan na naisubasta sa halagang mahigit 29 na milyong piso. Ayon sa Bureau of Customs, 4 pang sasakyang iniuugnay sa mga diskaya ang isusubasta sa March 17, kasama ang 21 pang kinumpiskang sasakyan. Anila, posibleng makalikom dito ng 700 milyong piso. 16 na milyong piso dito mula sa sasakyan ng mga diskaya. Wala pang bagong pahayag ang mga diskaya. Senador Jingo Estrada, hiniling sa Sandigan Bayan na payagan siyang bumiyahe abroad sa kanyang misyon sa Sandigan Bayan 5th Division. Hiniling niyang magpunta siya sa Hong Kong, Macau at Japan mula March 31 hanggang April 5. Nakambinbin sa Sandigan Bayan ang nalalabing graft case laban kay Estrada kaugnay sa PDAP scam. Kaya kailangan niya magpaalam sa korte na may jurisdiksyon sa kaso. Bukod dyan, may precautionary hold departure order ang Manila RTC Branch 52 laban kay Estrada. Kaugnay naman sa reklamong plunder dahil sa kontrobersya sa flood control projects. Inaalam ng GMA Integrated News kung nakapaghain ng parehong motion si Estrada sa Manila RTC. Ayon naman kay DOJ spokesman Polo Martinez, court order ang PHDO, kaya ang korte nag-issue nito ang may kapangyarihang bawiin ang utos. Tututulan daw ng DOJ ang anumang motion para bawiin ang PHDO. Naninindigan ang DOJ na flight risk ang senador at di dapat payagang umalis ng bansa. Dati nang itinanggi ni Estrada ang pagkakasangkot sa anomalya sa flood control projects. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Aalis na po sa K-pop group na ENHYPEN ang miyembro nitong si Heesung. Ayon sa kanilang agency na B-Lift Lab, matapos ang pagkikipag-usap sa mga miyembro ay naging malinaw anya na may sariling musical vision si Heesung. At nire-respeto raw nila ito. Sa isang liham sa Weavers, sinabi ni Heesung na walang katumbas na salita para ilarawan ang mga masasayang alaalang kanilang nabuo sa loob ng 6 na taon. Nagpapasalamat siya sa mga kamiyembro sa ENHYPEN at sa fans sila na Engine. Humingi raw siya ng tawad sa fans sa biglaang anunsyo. Patuloy raw niyang sinusuportahan ang ENHYPEN. Ayon sa B-Lift Lab, magpapatuloy bilang 6-member group ang ENHYPEN habang maghahanda naman si Heesung para sa kanyang solo album. Binueltahan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson si Senador Rodante Marcoleta kaugnay sa mga alegasyon ni Marcoleta sa investigasyon sa flood control scandal. Sa privilege speech ni Marcoleta kagabi, kinestyon niya kung bakit walang pagdinig ang komite sa mga alegasyon ng 18 nagpakilalang ex-Marines na may mga tumanggap ng mali-maletang kinurakot na pera. Namimili rin umano ng testigo si Lacson. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila'y inyong umpisang pakinggan? O baka gusto nilang ang maliit pa ang magsalita? Hindi raw kapani-paniwala. Sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Sabi ni Lacson, hindi raw niya maintindihan ang anyay puot sa kanya ni Marcoleta. Git ni Lacson, wala siyang hinaharang na testigo. At halimbawa nga raw ang pagpayag niya sa pagharap ng testigo ni Marcoleta na si Orly Gutesa kahit hindi raw siya sinabihan bago ang pagdinig. May kontrabana din si Lacson kay Marcoleta.
Sa halip na tanggapin, galit pa sa resulta ng kaso dahil hindi naaayon sa gusto niyang kalalabasan ng investigasyon. Asal bida talaga. Ang matindi pa, nanakot pa na magsasampa ng kaso laban sa judge at abogado. Again, style bida. Mala-eksena naman sa romantic comedy ang pagsalubong ng grupo ng mga lalaki sa kanilang mga iniirog. Kanya-kanyang bitbit ng mga bulaklak at mensahe sa papel ang mga lalaki nang dumating sa airport. Ayon sa uploader na si Eloisa, galing ang mga babae sa isang bansa para sa bachelorette party ng isang kaibigan. At nainis pa nga raw sila dahil pagdating, tila na nahimik ang group chat at hindi daw sila sinasagot. Yun pala ay sorpresang susunduin sila. May halos 5 milyong views na ang video sa social media kung saan pati ang mga netizen kinilig. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.